Are you taking more and more of a particular substance to feel good? Are you suffering with chills or getting headaches when you don't have that substance? Are you taking more and more of it than you ever intended to? Have you tried to decrease or stop using or failed? Are you avoiding your friends, co-workers and family because you're embarrassed? Are you still using even though you know the substance is damaging to your health? If you answer yes to 3 or more of these criteria in the last 12 months, you might have an addiction problem. Be brave. Check these against yourself and be honest with yourself as you answer the questions. You may be avoiding the situation. You may be in denial of the situation. On the other hand, you may need to take steps to break the habit. Hello and welcome sa atong mga televiewers sa Hope TV 25 o sa internet niining itong programa Lesson Preview. This comes to you on a weekly basis, Thursday, Friday o Saturday early morning. Replay kini nga programa to cater sa needs sa ato mga Sabbath School teachers o sa ato mga Sabbath School members nga padayon nagpaminaw niini nga aton nga Sibya. Ang ato nga topic karon ginauluhan living like Christ o pagkinabuhi sama ni Kristo. Ako kauban si Pastor Clyde. Bumtagstanan. Murag kamera man ni Permi ani kay ang si Brother Richard, ang ato nga usa ka guest, murag nakulong sa dito tungod sa bagyo sa Masbate. Oo, wakatabok. Sa katabok. Delikado. Hopefully sa next nato mga lessons makauban nato siya. Okay. Una sa tanan, magampo sa ta before ta sugod sa at sa pag-discuss ni ini nga lesson. Ampo ta. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit. Gisampit na mo imong ngalan o amo giimbitar ang imong presensya pinaagi sa imong balang espiritu. Lamdagi kami. Samtang kami padayon nga magtuon niini nga Sabbath School lesson, labihan na kini ang pagkinabuhi sama ni Kristo. Hinaot Ginoo nga amo kini masabtan ang importante nga mga punto nga nakasaad niini nga leksyon. Aron kami magkinabuhi nga halabing duol diha kanimo og maandam ang amo mga kaugalingon sa imong haduol nga pagbalik. Kini tanan amo gihangyo diha sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Living like Christ, Pastor, no? Ang pagkinabuhi sama ni Kristo. Ang ato nga memory text makita sa John 13:34. Basahan sa nako sa English unya akong badbaron sa ato nga lingwahe, no? Medyo we do lang no pangin badbad pero ang English basahon sa ginato. Nag-ingon, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another." Naay bago nga sugo nga agihatag ako ninyo, nga maghigugmaanay kamo sa usag-usa, sama nga ako naghigugma kaninyo, nga kamo usab maghigugmaay sa matag usa. Mao na, sakto ba nang ako nga pagka-translate? Ang punto na diha. Okay. Contrary sa pag-iisip sa kadaghanan, nga kaning command to love
kaning sugo nga higugmaa ang imong silingan, your neighbor, is not something new. Dili ni siya bag-o nga pagtudlo sa ginatawag nga bag-ong tipan, kay nganuman tungod sa daan pangkatipan aduna na ang Ginoo naghatag ni ining sugo. Nagmando na siya nga sa mga tawo nga higugmaan ninyo ang inyong mga silingan sama sa paghigugma sa inyong kaugalingon. Leviticus 19:18 og nag-ingon gyapon og higugmaa ang estranghero, no? Oo, bisan estranghero. Susama sa imong kaugalingon sa maog gyapon nga teksto. Ang akong pamangutana ani pastor, ngano man nga nag-ingon si Ginoong Hesus nga bag-o nga sugo nga naa na may daan. Ito, no? Okay. Ang sa dili pa na ako i-dwell ang andito dapit sa tubag. Akong pangutana akong kaugalingon ba kay niingon ang balang kasulatan bisan sa Leviticus 19 bersikulo 18 nga higugmaon nato ang atong silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Oh. Pero niya ang unsa man nato pagpahigugma ang atong kaugalingon? Wala man siguro ingon nga hinuon na uban nga ginasakit nila ilang kaugalingon kanang mga tao nga sadista, no? Gusto sila og sakit silang kaugalingon, pero there are only few mga abnormalities sa ilang nga panghunahuna, no? Kay mao pud na ilang klase nga pagbati. Pero wala man siguro pod sa tanang panahon sa atong kinabuhi nga kanunay nato ginasakit atong kaugalingon. Nakahinumdum ko sa una sa usa namo ka maestro, di lang nako ngandan. Sa una kay kuan man na siya kanang drug user. So makita nako nga sa iyang dughan gisulat niya diri nga ngalan. Unya diri gibutangan niya diri og murag tally board ba? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 murag tally board. Ginasamaran niya og blade. Nya dili siya makontento, iya pa yung pug-anog limonsito. Aron maka-feel siya og sakit. Pero dili man ta ingon ana tanan. We don't inflict our body nga masakitan ta. Pero balik ko, unsa ko man nato paghigugma atong kagalingon? Gihigugma nato ang kagalingon kay tungod atong ginatiman. Mo na mo kaon ta, katuloso sa kadlaw. Kung di ganita makakaon gani, magtingog na nga atong tiyan, magdaguok na. Kay nang imong tiyan ginahanglan nga sudlan mo pagkaon. Maligo ta, magbistit ta. Onya, dili ta gusto masama, di ta gusto maghilanat, di ta gusto nga madisgrasya because we love ourselves. Karon bot pasabot nga giatiman nato tong kagalingon. Ang giingon din ngano nakaingon man si Ginoong Hesus nga bag-ong sugo. A new commandment Nga doon na may daan. I give to you. Nga naa na may daan. Nahisgutan naman niya sa Leviticus. Higugmaon nato ang atong mga silingan. Bisan pa kanya mga estranghero atong higugmaon. Kay tungod na ay essence ni. Kay sa unang mga panahon, ang kanunay lang ang masinati nila, dili pa gid nila matukib ang buluhaton sa usa ka Mesiyas kay simbolo raman sa karnero. Wa may pagbati ang karnero. Pero sa dinha nga na incarnate na si Ginoong Hesus, nagsulob na siya sa kining tawhanon nga pamisti. Kining lawas. Kining kinaiya. Iyahang gipadayag ang iyahang gugma. No? Ang iyang gugma kay mibati siya mismo. Kana bitong makakita bitaw ta sa usa ka bata bitaw nga naningkamot siya kanina inasunog nga balay niya, gibalik niya dito yang igsuon kay iyang gisagop niya, nagkasunog-sunog siya, nagkapasok. Uy, kaluoy, makaingon na kita. Nasa panahon sa embodiment of Christ when He was incarnated, nakita na nila ang lagway sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Ug sa dinha nga nagbuhis siya sa iyang kinabuhi, mao na diha ang bag-o nga measure nga iyang gipakita ang iyang nga gugma. Nga sukatan sa iyang gugma. Sukatan sa iyang gugma nga mismo sa tawhanon nga pagbati ilahagid nga nakita ang gihimo ni Ginoong Hesus. Mao ni nga gisulti diri ang the full manifestation of God's love nga gipakita sa kinabuhi ni Kristo. Mao na nga giingon og bag-o nga sugo. Kay na-feel na nila, nakita na nila sa kinabuhi ni Kristo.
Mao na dayang bag-o siya in the essence nga ang full measure, ang tibuok nga sukatan nga nakita nila sa pagkinabuhi ni Kristo, mao na ang mao na ang emphasis niya. Kung sa ato pa murag ukay-ukay ni. Daan na siya pero pag abot dire gibag-o. Bag-o. Mura siguro og kung kuan pag refurbish. Nga nang giahi lang og gibag-o. Hinon the essence sa mga gisulti sa daan nga tugon mao ra gihapon. Pero ang pagpahayag lain kay sa mananap pag ihaw sa mananap dili ra kayo nila ma-feel kay mananap ra manggod. Nya pagkatapos gawas pagid nga mananap na masami magihaw pud sila, magkaon pud sila. Ila may ginakaon. Pero lang mag si Kristo ilang kanon. Pero sa Passover feast ilang ginakaon murag dili na kayo tagaan nila gibugaton, pero sa kinabuhi ni Kristo makita din na ang gibugaton. The measure of kay diha ang measure na diri sa niini nga week ato ma consider ang tenderness, ang sympathy, ang considerate and His compassionate love ni Kristo. Diha mabase. Okay, bahin sa Sunday part sa ato nga lesson, nga giuluhan subtopic, How Jesus Lived. Mauno si Ginoong Hesus nagkinabuhi. Adunay pangutana diri, nailistahan ako diri sa mga pangutana sa matag subtopic. How do you understand ang sa imong pagkasabot ni ining statement? He laid down His life for us. Iyang gibuhis ang iyang kinabuhi alang nato. Okay, He laid down His life. Ang sa imong pagkasabot ni ini? Ni ana nga pamaagiha, si Kristo gyud ang iyang kinabuhi gina-prioritize gud niya ang uban. Murag wala kayo niya ginatagaan og priority ang kagalingon. But pasabot nga ang iyang pagkinabuhi, it is to serve others. Mo nang nag-ingon diri ang Matthew 20 bersikulo 28. Akong basahon na sa Cebuano, no? Para nga makasunod ta. Matthew 20 bersikulo 28. 28, okay. Kadayon. Bersikulo 28. Maingon nga ang anak sa tao, mianhi dili aron siya pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad. Dili siya mianhi aron siya alagaron, kundi siya moalagad. Og sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. So ang iyang atuyo gyud mao nga purpose niya, muserbisyo siya sa katawhan. Mao ginay nga iyang gipakita ang iyahang constant tender disposition nga makahimo siya sa pagministeryo sa uban. So sa pangutana ganina nga giingon nga unsaon nato pagkasabot kini ining bahina nga iyang gihatag iyang kinabuhi alang kanato. Buti pasabot nga bilihon ta. Tungod sa iyang kinabuhi gitagaan tagbili. Unta dili naman gyud unta niya tagaagbili kay pareha gud ni ining bata ba nga ang sa dinha nga nagdula-dula siya sa iyang manika nya napunggot ang ulo natangtang giunsa man niya di na siya ganahan iyan ilabay nya kay gusto nga ayuhon kuno nang ginikanan ayuhon iya na pud nga hangpon na pud niyang manika kay ngano nabuo naman kita unta kay nawatak-watak na atong kinabuhi sa sala. O kinaiya sa tawo murag ilabay na unta pero dili gihangop gyapon ta sa Ginoo bisan kung nawatak-watak na atong kinabuhi sa sala. Iya tang hinangop kay tungod iya hata nga ginahigugma mo bitaw na nga iyang gibuhis ang iyang kinabuhi. Sama sa usa ka higala iya nagpakamatay siya kay ngano dako gyud ang iyang gugma kanato. Diro mo ang diri sa bahay sa ato nga lesson, he lovingly cared for those who were considered by society nga way value sama sa
balo, sa kana pag yun nga, foreigners, sa lepers, sa mga tax collectors, orphans. Mao ginuon kani ang gitagaan ni Ginoong Hesus og atensyon. Nakahinumdum ka ni atong usa ka higayon nga sa dinha nga dito siya sa balay ni Simon sa atong previous nga lesson ba nga siya nagkaon uban kanila, nangutana ang mga Parisiyo, nganong nagkigsalo man ka sa mga publicans ug mga makasasala. Kaya ano, diha gipakita niya iyang concern. Sa outcast sa society, kaya ni siya gikabig man ni sila nga mga sinalikway sa sosyedad. Sa sasulo-samang pamaagi, kung magkinabuhi tang sama kay Kristo, mao di ang tagaan natog bili. Sa atong panahon karon, pastor, kung siya naa karon sa bagay naa naman sa Espiritu through the Holy Spirit, pero kung sakali siya naa karon sa physical niya, ang tagaan niya og pagtamod kaning mga adik, mga prostitute, sa ato mga outcast, kanang mga homeless. Mga homeless. Homeless nga wala ning katagad na ana. But si Ginoong Hesus maoy iyang gitagad. Sa ato nga panahon, maoy mo ni tagdon ni Ginoong Hesus kung sa iyang panahon karon. Kaya ang iyang pagtan-aw ni mga tawhanan ni dili ingon nga kita gud mo daig man gud sa katawo, ilabi na kung sa iyang degree holder, sa iyang nga posisyon sa trabaho sa sosyedad, pero ang pagtan-aw niya niini bisan pa nining mga outcast kalag nga nanginahanglan og kaluwasan. Mo na nga dili nato gid matukib ang unsa kadako ang gugma sa Ginoo. Mo bitaw nang giingon, greater love hath no man than this. Wa gi makatupong greater love, labaw gid ang iya tungod sa iyang pagkatawhanon. Mo nang angayan pud nato nga sundon nga atong tan-awon kung makasunod ba ta, no? Pero maningkamot ta nga atong sundon. Move on kita sa next part sa atong lesson, sa Monday part. Nga giningadlan, love your neighbor. Higugmaa ang imong silingan. Ang pangutana, what does Christ example unsay pagtudlo, example nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga about how you could better relate to those who don't treat you kindly. Unsa kaning ato example nga makuha nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga aron kita mag-ayo kita sa pag-relate ngadto sa mga wala maghatag og pagtagad. Wala maghatag sa pagtagad sa ato o dili maayo ang pagtagad. May pagtagad pero dili maayo. Dili maayo. Niining parable sa giistorya ni Ginoong Hesus mahitungod aning Good Samaritan. Sa katapusan ng utana siya, kinsa man day ang iyang silingan. Mo pili ra ba dayta sa silingan nato nga katong mga naay maayo. Kung pangutanon ang masakiton, kinsa man ang imong silingan. Moingon siya kadtong nagtabang nako, napakita na og maayong kabubuton. Pero kung panalitan na imong silingan, mga kawatan, mga tulisan, mga adik, mga rapist. Pangutanon ka ba? Asa man ka dapit nagpuyo? Di ka musulti kung asa ka dapit nagpuyo. Mauwaw man ka. Ikauwaw man nimo. Pero ang gisigutan diri kung tanaw na tong lison, higugma ang imong silingan. Tingani sa una na tong lison nga ang pagkinabuhi ni Kristo gipakita niya ang iyang dako nga gugma kay ang iyang pagtan-aw ni mga tawhanan ni mga kalagni nga mga hamili. Mintras buhi pa ang tao, naapay kasiguruhan nga naay kausaban ang kinabuhi. Basta may kinabuhi pa. Apan kung mawala na, silyado na siya. Pero while there is still life, there is always hope for improvement. Mao ni ang pagtan-aw ni Ginoong Hesus. Hinoon, sa pangutana, who is my neighbor, ingon diri nga, Jesus answered basically that our neighbor, ang atong mga siling neighbor nato, every person who needs our help. Tanan nga mga katawhan nga nanginahanglan sa atong tabang. Mao na aton nga neighbor. Mao na nga atong neighbor. Unya, naman ko, maghunahuna ako, no? Ni ari experience siya pud na ako, ang kining mga bata bang magdula-dula. Unya, pagkatapos, mapalit gani ka dito sa bakery,
naday mo duol yung mga bata manghit. Oh, ito po, murag luoy po yung kayo ang naong ba, magpaluoy-luoy. Unya, kung wala na gani, dula-dula na po siya dito. Unya, ang uban, naka-dress up, ang uban, bulingit pod. Hinoon, say, magunahuna ka ba? Nga naman po ni mga ginikanan po uban, nga sige man po himog mga bata, nga dili man po sila makahimo sa pag-atiman sila mga kabataan. Pero, di ba nga sa laing bahin, nag-ingon ang balaan kasulatan nga siya kuno nga dili makahatag og maayo nga panginhanglanon sa iyang panimalay is worse than an infidel. Sumala pa sa balang kasulatan. Ako karon nga nagtanaw nga niining mga bataan murag tanaw na ko mo gisugo sa ginikanan or naanad lang po sila kay nakakita po lagi sila nga naay mga ayo-ayo. Wala biya na sa una na magpangayo-ngayo. Ang pangayo lang sa una kini mga badyaw. Pero karon bisan na sa kuan mga dagkong tao ini kuan moingon din sa jeep, mosulod sa jeep. Dili niya mo panulis ha, dili wala mi tao nga kuan, wala mi snatsan, wala mi ka. Ang amo lang magkanta lang mi. Mura magtulis sa tubangan ba? Maguna-una ko. Hinon ko mga dagko ng tao, naguna-una ko kada dagko nila glawas. Ni wala nila gamit lang kusog aron magtrabaho, sige dag pangayo-ngayo nya pagkatapos iinom. Kay daghan mo patik sa lawas. Pero sa mga bata, kini pud sila wala man pud ni sila di man ni sila orphan. Except lang siguro kung orphan kay kung ang tao nga orphan, ang bata nga orphan, bulingit gina siya kayo kay wala mo ginagatiman siya. Pero ang uban makita nimo nga mayo pag panglawas, mayo pa og pamisti. Pero sa gikaingon dire niya, kung atong hunahunaon, usahay ang tao possessive manggod. Maghunahuna ta, unsa ka ang mahimo sa akong silingan alang kanako. Pero dili day na mao ang mayong pangutana. Ang pangutana nga maayo, unsa kay mahimo nako alang sa akong silingan. Hinoon, mao lagi ni ang paghigugma nato sa silingan. Naiusahay siguro ang silingan nato way makaon. O kulang sila, wa sila sudan, kanon lang naa sa ila, basa na carbohydrates lang kaon, pero walay sudan. Pero ang mga Kristohanon unta may kasing-kasing nga pagpakabana. Morning makaingon ta nga sayon ba ang kinabuhing Kristohanon lisod. Pero kung atong panaminan, unsa man ang na-experience ni Dorcas sa pagtabang sa mga ilo, sa mga balo, sa mga may masakiton, gikalipay niya ang pagtabang kanila. Kita karon sige tagtigom ang uban ug bahandi. Naabay higayon nga atong gikalipay nga makatabang ta sa uban. Kung atong gipakita nga makarelate kita niining mga gahimo og mga malain sa tuwa, giunsa man nato pagbalos. Mayon magkita ra ta sa kurti. Magkita ra sa kurti. Wala man lagi naghimo lagi og maayo alang kaniya nya nakini mga libak-libak pa gyud, di ba pastor? Kaning silingan usahay ang punto nila sa nga pag-awayan kanang dulunan. Utlanan sa kuan. Kanang kay usahay ang muhon mulakaw, di ba? Ang muhon kaluton ini kagabi, balhin mulakaw lang muhon. Usahay pod. Banha kayo ang ilang sounds. Banha kayo. Usahay ang garbage ato. Mao na nga usahay kanang pangutana nato nga kanang dili maayo nga kanay pagtagad pero dili maayo nga pagtagad unsaon nato kana masunod nga example nga gihatag ni Ginoong Hesus. Ang isa pag kabahin nini naghatag mga example kanina nga kusog siguro ang sound sa silingan. Unya diya sa balay, hinaya na inyong sounds. Singgit diri Kung magunahon ka ba? Sa di na nga misinggit ka, nakapakita ka sa Kristohanon nga kinaiya. Pero kung palitan mo adto kanito nga, pwede bang hinahinayon ninyo ang inyong music? Kay kamo siguro ganahan pero kami di man ganahan sa inyong music. Saba ra kayo na sa amo. Kanang naabay maayo unta nga pag istorya hinoon ba ang kanang yun na nga panghitabo nakaka-experience ba ka kunya na pastor. Kaya ang silingan namo inigtugtog nila sa ilang music, murag ang bungbong namo sa balay ga-vibrate. Nya gabi para bagyod panahon ting katulog alas 10 sa gabi magsakit ang akong dugan ako. Yung ano. Samantang ni mga silingan na nya akong giadto dito nga na pwede ba nga hinahinayon niyo ang music? Bireklamo pa yun, unsa giingon di talagsa ra manggod ni Bradgood kay ang akong igsuon bag-o manggod miabot. Sige lang kuan. Unya gusto na ko nga matulog.
Nya usaon ako. Naghigda na lang ako pastilan. Ganong naa pa magiingon ani nga mga kinaiya nga mga tao. Pero naay example pod niya kuan. Kanang bati gyud og tinagaran nga kuan nga silingan. Nakasilingan kami ana, pastor. Nga kaning akong wife kay mahilig man siya magluto-luto bitaw. Mabito nga may affair kami, activity sa family nga mabitaw to nga pagluto na to. Tagae dito. Madam pastor, naay magic. No. Sunod nga gayon kanang layo pa kay kanang mapauli ko sa opisina. Ang maayo na pahiyom sa among silingan. Nangutana ako nga mga kuan man to. Adi ba nagingon ka nga tagaan dito siya og ang katapano? Mao ay naang pastor, sikrito. Do good to them that hate you. Naabi shake one, pero gikinahanglan gyud ang strategy bitaw nga ibutang gid mo imong kasing-kasing gyud una-una sa imong gibuhat. Nga dili ba ingon nga manimalos ka katungod gibuhatan kag mangilad. Dili eye for an eye and tooth for a tooth. Mao man ay sa kalibutan. Pero lahi ang iyan ni Ginoong Hesus nga atong sundon. Okay. Sa Bahin Tuesday, loving service. May gugmaon nga pagserbisyo. Kay nakahuna-huna ba ka og time sa imong panahon nga kung asa man ikaw nga aduna gyud ikaw desperate nga gakinahanglan og tabang. Og ang usa nagtabang naghatag sa imong ayuda, nagtabang nimo. Okay. Unsa may kahulugan ana sa imong suffering, unsa may kahulugan ana sa imong suffering og sa imong pain nga ginabati. Ingon ani. Ako naka-experience tod ko nga sa dinha nga nalisod kayo nga akong kahimtay and then somebody miabot aron iya ako nga tabangan. Di ba murag bation na to nga, ay salamat Ginoo, ikaw gyud ang tubag sa akong pagampo. Makaingon gyud ta. Magpasalamat ta. Kung kita naka-experience magani kay pangutan rin, unsa man buti pasabot ni ana nga naalibyuhan ang atong pag-antos ug kining atong kasakitan. Kung nakapasalamat ta, ang tao usab nga naay kasakitan, naay kagul-anan nga you came didto sa iya og imo siyang gisalbar, imo siyang gitambagan, ginakahatag ka og peace sa iya di ba malipay pud to siya sama nga kita usab malipay? Kay sa ingon ana nga pamaagi nga kung kita gani nalipay sa maong gamay nga tabang atong na experiencean kay tungod timani naata sa gipit kay nga higayon niya somebody came to our rescue. Kita pud muadto pud taron sa pag-rescue pud sa uban, malipay pud to sila. Kay niining higayon tuod naghatag og istorya ang balaan kasulatan mahitungod sa istorya sa Matthew 25 bersikulo 31 hangtod sa 46. Dili na lang nako basahon kay istorya kini sa karnero ug kanding. Okay. Lagi lain na ang karnero naa sa tuo ug ang kanding niya sa wala. Unya ang sugilanon sa Ginoo nga sa dinha nga ako gigutom inyo kong gipakaon dito giingnan to niyang tuwa sa tuo katong karnero. Sa dinha nga giuhaw ko gipainom ko ninyo, hubo ko yung gibistihan, na priso ko yung gibisitahan, and so on and so forth. Nangutana sila kanu sa man Ginoo. Ang tubag kung gihimo ninyo kini ngadto sa usa to the least of which my brethren. To the one of the least of this my brethren. Ako nang gitanaw kanang to the one. Bisan di usa lang katawo di ay. Ang imong matabangan. Imong tabangan. Pero dili ingon nga nakahimo na ka sa usa ka tawo, dili ka na mohimo sa uban. Dili pud nimo i-gauge niya na. Sa ato pa, ang gihatag diri nga example, kung ang tanan dili mo tabang, ikaw imong tabangan, you help this one of the least. Kining one of the least ang gihisgutan ni kining mga sinalikway, gihisgutan na nato ang mga sinalikway sa society. Kung ato kining gihimo, one of the least of this my brethren, unsa giingon sa Ginoo, imo kining gihimo kanako. Unsa man ang implication ni ana? Sumala dire nga ang gikaingon nga what is the basic message ni ining Matthew 25 niya? Ang iyahang tagaan inside Christ shall welcome them in heaven. Kinsa man niyang i-welcome?
for the little caring things done to the least of his brethren. Bisan sa gagmay nga mga butang, nga nakahimo ka nga nakaalibyo sa ilaha nga suffering, sa ilaha nga pain, sa ilaha nga mga panginahanglanon niya ng higayuna. Nakahimo ka og dako kayo nga bililon nga buluhaton sa atubangan sa Ginoo. Ato pa kaning mga naigo sa bagyo sa Yolanda, kaning mga naano sa linog, sa Glinda, kaning mga higayon, oportunidad nato sa pagtabang ni ana og diha nga sa kita matabang nila, nakatabang ta kay Ginoong Hesus. Oo. Mao na dito sa paghukom, ha? Nga ang sa wala kanding, ang sa tuo may karniro, murag na hibulong pagani sila. Nga asa man kanamo gipakaon, asa man kanamo gibisitahan, ngano? Murag na hibulong pa sila. Mao tong tubag ni Ginoong Hesus, in as much as you have done unto the least, gihimo ninyo kanako, di ba siya? Gihimo niya kanako. Oh, kanako. So sila di ay mao ang representante ni Ginoong Hesus nga ato tagdon nato. Pero ang bisan din niya diri sa wala katong mga kanding, nagisimbulan sa mga kanding, mao gihapon ang pangutana sa Ginoo. Unya sila may rason nga kanus amang pud ni hinoon kay wala man yung gibuhat ingon ang Ginoo. Pero sa lain nga teksto kung atong lakbitan ang uban usab nga bahin nga nagsulti pod sa mga tawo nga mga dili mga linuwas, uy mo reklamo sila, di ba? Naghimo sa Ginoo, nagapangwali di ami sa imong ngalan, of which it is good, no? Naghatag biya mi og mga pagpadasig sa imong katawhan, amo biya pod nga gikast ang demon. Nakahimo pod mi nga og milagro pinaagi sa imong ngalan. Pero ang sumpay sa Ginoo makasusubo man kami mo siya palayo kamo kanako wala ko kailakan ninyo. Kini siya nga kuan nga istorya hinoon makita nato na sa Matthew City versikulo 22. Atong basahon na lang. Sige. Mas maayo gid ni mabasa nato ni pastor. Versikulo 22. City 22. Oo. Basahon nako. Sige. Daghan unya ang magaingon kanako ni atong adlaw, Ginoo, dili ba nagahimo man kamig mga propesiya? O gapanagna pagyapon sila. Tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Bersikulo 23. Og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Bisan patuod naghimo sila og maayo, pero ang giingon mamumuhat gyapon sila og dautan nga naman kay ilang gisalikway ang this one of the least of these my brethren. Kutloon bago nako ang istorya mahitungod ni atong rich man and Lazarus. Sa rich man and Lazarus, sa kinaiya sa mga Hudiyo ni atong unang mga panahon, ginatudluan sila nga ang sustenance di ay sa mga tao nga mga pobre, they are dependent sa mga tao nga naahan. Dili man not necessarily nga supplyan sila sa ilahang mga panginahanglanon matag adlaw, pero ang kining mga pobre niining istorya sa parable sa rich man and Lazarus, nagpuyo siya sa gawa sa balay ni aning rich man. And every time na ay mga leftovers sa iyang lamisa ilabay, and that is the only way nga makakaon si Lazarus katong pobre nga napuno man gani ito sa mga kabahong, mga samad-samad, mga nuka ang iyang mga lawas. They are dependent for their sustenance. Mga bitaw na nga sa dinha nga ingnan ni Ginoong Hesus nga ang mga pobre makig-uban din na ninyo. The least fortunate are always with us. And that is the only way, and dili po gumingon nga, that is the only way. That is one of the way nga makahimo ta sa pagpakita sa tinud-anay nga gugma ni Kristo kung nagpuyo man gani na dinhi kanato. Kung nagpuyo na dinhi kanato. That is one of the way nga atong ma-exercise nga mauni ang tuyo ni Ginoong Hesus nga himuon nato ang pag-atiman niining one of the least
of his brethren. Kung gihimo na to kay brethren, but pasabot gikabig ni Kristo nga iyang igsuon. Ang tao nga, Pobre og nanginhanglan. og nanginhanglan, gikabig niya nga igsuon. Kabigon ra ba di nato nga igsuon si Kristo og dili nato kabigon ang iyang igsuon? Unsa man kay bation niya nga igsuon, gikabig to niya nga igsuon. Unya kita mukabig ta ni Kristo nga igsuon, ya kadto di nato kabigon ni igsuon. Unsa man ta nga klase? Kung igsuon nato si Kristo, igsuon po nato Why to. favoritism, no? Why favoritism? Nga nga isa ka pa maagi ba no nga it's an eye opener para sa atoa. Nay uban nga mga pagtulunan sa balan kasulatan nga atong gidawat. Nyang uban atong ipahiklin. Oh. It should be dawaton nato tanan because that is the word of God. Selective Christianity. Mo bitaw ni ang giingon diri sa basahon lang pud nako. Sige. Santiago 1:27. Sa dinha nga makahimo kita sa mga butang nga uyon sa Ginoo, nakahimo kita sa pagsunod sa true religion ang gikaingon. Santiago Oo. 1 versikulo 27. True religion. Okay. Visiting the poor, ano? 1:27. Ang basahon. Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Relihiyon nga putli ha. Kita nag-angkon ta nga nakasunod ta sa pagtulunan ni Ginoong Hesus and we are following the religion. Unsa atong religion? Dili biya Seventh-day Adventist religion. It's only a sect. And atong religion, it is Christianity because nagsunod kita kay Kristo. That is one of the religions of the world. Christianity. Kung nakasunod ta sa putli nga reliyon ni Kristo mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo, nahimo ba nato? Og mga babaeng balo. Pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol. Uy, kinahanglan lagi ang himuon nato ni. Tapos, og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Samtang naghihimo tan ini, atong isulod sa atong hunahuna og sa atong kasing-kasing. Dako ang atong responsibilidad kay gi-mention manggod ang kini mga ilo og kini mga babaeng balo. Ngano man sa ilabya nga sustinan si lisod kay ang lalaki sumala sa balang kasulatan ang lalaki may gitahasan aron bread earner. Pero lisod sa mga babae karon nga naay mga anak nga gagmay kay tungod siguro namatay ang lambana naglisod sila sa ilang panginabuhian. Mo na nga ang uban siguro sa ilaha mo na lang nagsiglabada ang morning the night halos dili ni sila matulog aron nga makakita sila og kwarta aron nga ikatustos sa ilang panimalay. Dako ang responsibilidad sa atong iglesia sa pagtabang sa mga bata nga ilo o sa mga balong babae. O sa mga balo. O kaning pag sa mga ilo na ay mga programa laing church o ang atong Seventh-day Adventist murag wa may diri sa Pilipinas murag wa itay organized nga program for children nga out in the streets. Oo. No. Na by Boys Town, na uban nga Girls Town nga kana nga mga bata ginatudloan nila sa gagmay pa ug hangtod sa sa pagdagko nila ginatudloan sila livelihood. Nga aron nga maging self-sustaining sila. Pero amot na pastor, ano sa imo nga mahuna-una nga. Kita nalakbitan naman gid naton ang Murag wala kitay sustained nga program. Diri sa Pilipinas wala kayo taniya na programa. Wala kayo ta hospitals na nasa hospitals. Pero sa gawas sa nasod, ang uban nato nga mga kaigsunan natay akong nabatian nga we have already this orphanage nga nagtabang sa mga balo o sa mga ilo. Nag-open din ha. Kay gina-emphasize pang gyud dinhi nga gitagaan og pagtagad sa pagtudlo ni Ginoong Hesus niining mga bahina ni. Sa gospel kapila na gibalik-balik. Sa iyang mga tinun-an, sa ilang mga sinulat, ila na nga ginabalik-balik. Isa na sa pagsapupo ni ining mga bataan ni, mga hinoon. Ang uban na itong mga kaigsunan sa lain nga pundok. Mo nang na sila mga girls town, boys town.
nga ginahimo nila. Ngano ko nga wala ni na exercise no sa atong iglesia? Oh, but that's Kakulangan siguro sa atong finances or dili pa makabarog siguro. Ambot lang. I have no idea. But discussion na natin eh. But it's one thing nga mapag-isipan nato. Kay if we really seriously nga tinuod tang iglesia, we have to. Yes, definitely. Kay mao ni ang isgutan diri ang reliyon nga putli og dili bulingon. Mao na siguro paabot nato ni sa aton mga pangulo. That mao ni tinuod nga iglesia. Kunya concentrate lang ta didto sa hospitals, sa education. We have to create sa bagay na ay in our own little way sa mga churches. But this has to be done by a large committee nga may studyuhan gid siya. In obedience ni ining sogo nga mag-take care kita sa mga orphans. Niya pagid isa, nakainumdum ko. Sa pag-select bitaw nila sa mga 7 ka mga diakono diri sa buhat. Gipili nila ang 7 ka diakono kay tungod ang mga balo ug mga ilo nga dili mga Hudiyo mo lang kanunay ang makadawat og primarily sa mga tabang. Oo. Mo ni nga gi-organize sila aron matabangan pod ang mga babae non-Jews. Pero proselytes ha. Nahikayat na to sila. Okay. Nahikayat na sila. Karon sa isa pod kahigayon nagingon pod si Pablo nga magtigom sa offering dinha sa Corinto. Magtigom sila og offering kay dalon sa Jerusalem. Karon itabang dito sa mga babaeng balo ug sa mga ilo. Ang pangutana karon unsa ka ang gihimo sa tong iglesia sa pagtabang sa mga membro sa iglesia nga walay kaya nga mga balo ug mga ilo. Diya lang within lang sa puder ha, di lang sa tamugawas dito. Sa dili pa kamugawas, you should do something within sa balay lang nato sa ato lang community sa iglesia. Sa ato nga church mismo. What was the move of the church? Or what is the move of the church sa pagtan-aw niining mga panginhanglanon sa mga balo nga membro nato nga di way kaya ug mga ilo? We should address their needs. Kinahanglan yun na. Sa akong nasulti, in our own little way, the church kanang mga nagakahubos ang ilang mga funds kay na ay regular nga no. But I think this could not be done by the local church alone. It has to be done by the higher organization nga mag-address kita niini. Sa bagay, hinon, ni isa ka pa maagi pod no. Miabot man ning Yolanda. Miabot ang atong tabang sa Leyte. Hinon, kinalan mi dito sa tabangan. Dito sa Negros. Bantayan, Negros. Nato na agyan sa Baguio o katong linog po dito sa Bohol, iabot dito ang tabang. Pero while doing the work in extending the help outside sa atong nga vicinity, did we have a time to look at even for just a glimpse dinha sa sulod sa iglesia kung kinsa po'y angay nato tabangan ba? Kinsa angay nato tabangan. Okay. That's a loving service ng giingon diri sa atong iglesia. Mo loving service nga nato. Okay, part sa Wednesday. Mo na medyo controversial. Controversial din gamay kay love your enemies. Pero sinanan ato gid ni nga saysay pag-ayo. Ang pangutana diri unsa mga rasones nga gin-mention ni Ginoong Hesus sa pagsaysay niya, sa pag-explain niya nga numan ato higugmaon ang ato nga kaaway. Ano kinahanglan binatong higugmaon eh? Kaaway ganina. Kaaway. Noon, ato na itong nahisgutan ganina, nga higugmaon nato atong silingan, sa mas paghigugma sa kaugalingon. May question na. Higugmaon nato ang atong estranghero nga naadiha sa atwa. Kay nanginhanglan. Wag gyud question na. Pero diri sa higugmaon nato ang mga balo ug mga ilo. Why question na. Pero sa love your enemies. Kaaway. Grabe niini. Noon, daghan baya nga klase nga mga dili biya ningon nga kaaway lang nga verbally nga atong giaway ba. So it might be sa atong nga work kay naay uban nga mga tao nga mga abusive, sulti mga bad words, nya mo persecuton ka sa imo nga schedule, murag yung nana ba.
Kanya giingon diri higugmaon nato ni. Napagi sa mga crucial points yan na. Kini bang mga tao ba nga naningkamot ba nga gubon ang panimalay? No? Nga dili sila I don't know, no? Pero maghasik og intriga. Aside sa intriga niya na nga they did something in order to break up the family ba? Kanang ingon ana. Unya kung atong tan-awon nga higugmao nato ni sila. Murag ako biya no, gapangladok ko. Bisan ako murag bation ako kasakit man gyud ani Ginoo. Usahay na mga dautan nga mga hunahuna nga mosulod sa ako Pero unsaon ta man if I want to be your son, O Lord. Sa ako lang ba kung akong ginaistorya Ginoo. Ginoo kung gusto ko nga ako mahimo kong inanak, then I need to follow your will. Lisod man, but I need to swallow my pride. I need to swallow my pride. If I want to be your son, kay ako nang hinahanglan og ko kaluwasan. Kay kung mapabilin ko ni ining kalibutanan ni, ngayon ani kanunay ang ma-experiensyahan ako sa akong palibot. It's a never-ending story of kalisdanan. Never-ending story. It's only during the time when you will come niya na higayon nga ikaw mo anhina nga you will put an end of this. If you said so that you want me to love my enemies, then help me to love them. Dili man nato makaya, no? What reason did Jesus mention to explain why we have to love our enemies? Iliman ka? Love your enemies, do good to them that hate you. Muhimo kag maayo ngadto sa hinon. Ikaw katong imo example kanina. Himuan og maayo, tagaan kay moin ga himo og kuan katong unsa to nga gihimo sa musilingan? Gitagaan og pagkaon? You did good something to them, no, that hate you, then bless them that curse you. Kini ra bang giingon dinhi nga bless akong gibasa ba? Muhatag ka og pagampo nila, pagpanalangin nila. Nga aron nga maabrihan nila huna-huna. No? Happy. You will be happy with them bisan pa kung gitunglo ka. Kung sa tawanon pa nga pangisip, no? Buang naman siguro ning tawanan ni. Nalipay siya nga siya gitunglo. But that's it. Bless them that curse you. Imo sila nga pakamayuhon. Pagkatapos, pray for them which despitefully use you. Bisa ginagamit ka lang, no? Ginasultihan ka og mga dautan ng mga pulong, niya nga mga abusive actions, persecutions it might be sa imong workplace o maskin unsa man gani na. Giingon din ni pray for them. Imo pa jud iampo. Karon, niini nga bahin, Christ's instructions to respond sa niining tulo ka bahin. Aron ika-manifest ang iyang gugma. Mo na nga doing good, yan ang action. Doing good, magpabilin sa tunga na. Speaking well of them. Doing good, them. Doing good, speaking well of them. Then interceding before God for them. Imo silang iampo, Ginoo. Mayon ta nga abrihan nimo ilang huna-huna. Ako no, namatay naman tong akong amahan. Ang akong amahan dili biya pud makaingon ko nga bisan tuod kung na kabahin sa among kinabuhi nga biniyaan mi sa among amahan ba. Manggod say lain, pero kabahin mo gina kay istorya naman siyang kinabuhi, di naman gina matangtang na, no? Kabahin i-relate lang nako nga miabot sa kung nauna nga Ginoo. Bisan ang kauban ng kapuyo sa akong amahan, nanginhanglan gyapon to siya kaluwasan. I did prayed for that. Hinaot pang abrihon nimo ang iyang hunahuna nga if she will realize the Lord nga you are the only way, the truth and the life, I'm pretty sure she will become an Adventist. Maripurma niya yung hunahuna. Ang akong amahan gyapon nanginahanglan gyapon og kaluwasan. Ako nga nagampo siya, ako nanginahanglan pug kog kaluwasan. Murag nakaingon ko sa mga, if that's the will of God to love my enemies, kana nangyari nasa theology ka na nga kuan o karon kuan na kining mga pastor ka na o ano? Oh, ministro na ko.
Pero wala ni ingon nga nagistorya ra man gud mi ato sa akong inahan mahitungod ni ining paghigugma lagi sa kaaway kami sa akong mama. Kamera ba? Kunya ingon man ako mama nga abison gani ako dong nagampo gani ko sa iya ha sa babae. Mo pud nga nakauna pud ano. If I want to see my father in heaven, then I need to pray for him. Mo bitaw na nga sa katapusan nga bahin sa kinabuhi sa akong amahan, gusto gid siya mouli. Nga maingon siya nga dong sa giingnan to niya nga akong igsuon pagbisita dito nga kung gusto gani unta ko nga sa di pa ko mamatay makauli gyud ko sa balay. Nya kay dili man jud makuha na kay sa iyang kahimtang renal failure niya. Dito kay duol naman ang iyang dialysis center. Mo nang wala gid siya madala pero nanghangyo siya nga kung mahimo bisan kung sa akong patayng lawas dala lang ko ninyo sa balay, ihapit lang ko ninyo sa balay. Kay gusto gyud ko muuli sa balay. So mo nang ending sa akong ama nakaingon ko nga bisan tod kung wala siya nagpuyo kauban namo. Iyang na-realize nga the way nga dawat niya si Kristo mao pagpasiguli sa akong inahan. So nagka-istoryahanay sila. Nagpapasayloanay sila pero tuwa dito ang amahan ba. But his heart was very willing nga mobalik sa mo. Okay. Pastor, ako nakuha sa imong punto nga you did not treat the other woman sa imong father nga enemies. Kay you had interceded pagani sa ila. Nagampo ka pa para nila nga ma-realize. Hopefully katong prayer nimo di naging kawang kundi naging leading punto niya og sa imong amahan nga naka-realize sila sa ilang Okay. Nakaano kita sa ato nga viewers no but this is part sa ato nga discussion nga we touch into sensitive matters nga kami nga inyong mga resource persons diri naay mo tay pagbati. So medyo na relate lang ni Pastor ang iyang personal life tungod sa topic, yung subtopic nato nga love your enemies. Okay. Move on ta Pastor sa subtopic nga uluhan how to live like Jesus. Okay. Unsaon naton ang pagkinabuhi kay living the topic for the whole week is living like Christ. Now, ang practice niya ni kani di ada sa subtopic 5 sa parte sa Thursday nga how, di ba? How unsaon naton ang pagkabuhi sama ni Kristo. Okay. Ani ang pangutana. Unsa man kining kalipay, what is the joy that Jesus is talking about? Ginisulti niya diri ni ini nga bahin. Okay. May connection kini siya sa love your enemies. Sa itong previous nga gipanghisgutan ug kini siya bali ang ending. Tod malisod nato buhaton no. Pero magkinabuhi ta nga pariha kay Kristo nag-ingon man gud diri. Ako na lang basahon. Okay. Nga sa second paragraph, but the Lord would never ask us to love and serve those who are hateful and unlovable without providing us also with the means to accomplish it. Dili day kita pasagdan sa Ginoo kay lisod biya maghigugma sa atong kaaway. Katong nagdumot sa ato, malisod. No. Pero ang kabahin nga iyang gisulti dire sa ending nga part na dihang tubag, He will accomplish this for all who do not interpose a perverse will and thus frustrate His grace. Kinsa ang mo accomplish? He. Siya. Pero kinahanglan, dili nato himuon ang pag-interpose a perverse will. Nga hiwi nga pagtulunan. Kung unsa ang iyang gisulti, just do it. Because He will do something for you. Sumala sa Thoughts for the Mount of Blessings, page 76.
Mo nagiingon diya. Siya ang mohimo niini. Lisod sa tawhanon nga pagbati nga atong i-accomplish kay tungod kita tawhanon limitado atong panghunahuna. Ang gugma nato usahay nahigugma ta kay tungod gihigugma pud ta sa uban. Mura pud ang pag-reflect sa atong gugma. Mo bitaw ni nga may malagot pud ta. But if we have Christ, Christ is the one that will accomplish in our behalf. Mao na ang joy nga giingon diri. What is the joy that Jesus is talking about here? Ang joy ginganlan ka na sa giring tsara. Gladness, malipayon ka bisag makiguban ka nimo, malipayon ka bisag makita nimo ang nagdumosod, malipayon ka. Sa pastor nga. Okay, before ka magpadayon na no. I know may dugang ka. Mag-interrupt lang ko nga sa ining idea nga joy, 'di ba? Joy. Kanang joy, somebody said na joy means gihimo nga acoustic ba? Acoustic. G means Jesus first. And O others next. And you last. Joy. Diha mabati nato ang kalipay. Ang tinuod nga kalipay kung unahon nato si Kristo. Tapos ngadto isunod kadtong uban atong mga silingan, away, dalan. Atong kaaway, others na diha. Ulihin na lang ta. Diha makita nato ang joy. Ang kalipay. Abot kung pormi ka na. Ay, mo po na diri ang isa. Hinon lain lang ni nga pagkabahig no. Pero ingon diri sa atong komentaryo. The more we realize and experience the Lord's love for us. Ato nag-experience yan. Mao na Jesus first. The more His love will flow from us to others. Others next. Even to our enemies. Mao nang others. Sa ato pa, kung the more nato nga himuon nato ni, malipayon ta. Malipayon ta. So the more we realize and experience the Lord's love for us, the more His love will flow from us to others, even to our enemies. Okay. Daghang salamat pastor sa nabuod nato ng leksyon ang lesson na ato nga natun-an karon. Og naay parting statement ako nga gipili diri sa Christ Object Lessons page 386 at 387. Giingon siya, all around us, sa palibot nato, ang pobre. Or are the poor, tired souls that need sympathizing words and helpful deeds. Words and deeds. There are widows who need sympathy and assistance. There are orphans. Mautong ng true religion gida. Igo gida true religion diri. Kaya there are orphans whom Christ has bidden His followers receive a trust from God. They are members of the great house, God's great household, and Christians as stewards are responsible for them. Kita'y responsibly ni ani. Ang mga Kristiyano responsibly ni mga pobre, ning mga adik, ning mga rapist, responsible kita ni sa pagtabang nila. Their souls, He says, will I require at thy hand. Pagkitaon sa katong kamot. Sa ato nga at thy hand. Their souls will require at thy hand. Mao na ang ingang sulti. Nagapadayon pati sa kwan. Heavenly Places, page 325. It is not the greatness of the work which we do, but the love and the fidelity with which we do it that wins approval of the Savior. Pagkanindot nga mga statement nga ato nakuha sa Spirit of Prophecy in concluding sa ato nga lesson nga atong ginhimo nga living like Christ. Okay, pastor, ato nga takpan kining ato nga pagtuon sa pagampo. Magampo ta. Amahan nga balaan. Dako ang among kalipay
na nakahimo sa pagtuon ining usa ka bahin sa leksyon nga nagatudlo sa pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Naay mga butang o Diyos nga among nabasahan apan wala mapraktis sa among kinabuhi. Naay uban nga mga pagtulunan nga among gidawat, napoy uban nga mga pagtulunan nga wala pa namo nahimo. Tabangi kami o Diyos kung kami imong gipili nga mga inanak, nga tagaan nimo kami og gahom pinagi sa imong balaan nga espiritu nga magbando sa imong kasing-kasing nga magadawat ni ining tanan aron among ikapakita ang tinud-anay og putli nga relihiyon aron sa ingon ana o Dios makita nimo ang kalainan sa among kinabuhi sa iban. Sabay pa. Naot pagiyahan nimo ang among mga pangulo, ang mga tigpamati nining Sibya kutob sa maabot, ang matagusa nga mga magtutudlo sa leksyon ug tanan nga membro sa iglesia. Tudloan kami nimo sa imong dalan ug pagahinangpon nga imong mga inanak. Among inigihangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Unya, salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod na sab sa sulod nga semana ning atong programa Lesson Preview. Daghang salamat. Daghang salamat.